Jesus Remains in 2026. Yan po ay teaser para sa Youth Camp 2026! Woohoo! Excited! God is really so good. Excited po ang lahat sa gagawin para sa mga kabataan. Sino excited na mga kabataan? Wow! So, wait for further announcement ng ating pong Youth Camp 2026 in December. Okay, bago po tayo makinig ng preachings po, ang dami po nating guest for today. Pwede po ba nating i-welcome ang bawat isa ng may kagalakan sa ating mga puso? Unahin na po natin si Moreno Jasmay. Pwede po bang makita? Sino po? Ayun, Jasmine. Sige lang, papatayuin kita uli. Pwede ka nang maupo. Papatayuin kita uli mamaya. Si Jesusa Feliza Bayona. Ayan. Sana tama yung pagkakabigkas ko ng pangalan mo. Thank you so much. Sige, mamaya papatayuin kita uli. Maria whatever. Okay, invited po siya ni Ate Del Moral. Syra, yan. Maria Syra Moral, yan. Ayun, nandun sa taas. Marami pong nasa taas. At ngayon po ay all the way from Italy, no? Sa ang ating pong kapatid, si Sister Cheryl ay nandito ngayon. Kaway-kaway ka naman, Ate She. Yan. At marami po siyang kasama. Si Viona Lynn. Yan. Si Viona Lynn. First time ni Viona. And then si John Daniel. Hello po. Reside. And also, Shan Reside. Ayan. Okay, siyempre nandyan si Zara at saka si Leroy na mga anak ni Cheryl. So bago po natin silang i-welcome, si Cheryl taking advantage of the vacation, galing po siya ng Italy. Alam niyo po ba, naging blessing po ang karamdaman sa kanilang pamilya. And now she is giving back. Ano po ibig sabihin nun? Nagkasakit po si Zara, na hospitalized po siya sa Children's Hospital ng matagal. And now she's coming back sila mag-ina to have ministry sa Children's Hospital. So on Thursday, magkakaroon po kami ng feeding program po doon sa mga may sakit naman. Kasi naranasan nila na during the time na may sakit si Sarah ay talagang nagbe-benefit sila sa mga feeding program doon. Now naman, siya naman ay binibless ni Lord, siya naman ang magbibigay doon sa mga bata doon sa Children's Hospital. No? Purihin po natin ang Panginoon. So, pwede po bang patayuin natin uli yung mga guests po natin? Tsaka si Zara. And also sina Viona Lynn, Shan, and Daniel. And let's welcome them with our signature welcome church. In 1, 2, 3, welcome! Welcome po sa inyo. Welcome, welcome. Thank you. You may be seated. Napakabuti po ng Panginoon, no? Salamat dahil narito po kayong lahat. I hope na nabati nyo na po yung mga katabi ng may kagalakan today. Thank you for attending the church today. We are now on the 4th week of our preaching series. So yung mga bisita natin, kahit na 4th week na po ito, makaka-relate pa rin po kayo kasi stand-alone naman po yung ating series. Ang series po natin, When Blessings Become a Test, no? How to Prosper Without Forgetting the God Who Provides. Kasi ang sub-team po natin, Remembering God in the Land of Plenty. Yung big idea po ng ating pong series today, God graciously blesses His people with abundance, but every blessing is also a test of the heart. True prosperity is not measured by how much we possess,
but by whether we continue to remember, trust, and honor God who provides. No? So yan po yung ating series this month of August. Pero bago po ako pumailan lang, naalala ko po yung mga announcement natin. Okay, marami po tayong announcement, exciting announcement for today. So, meron po tayo sa mga nanay. Kanina, excited yung mga kabataan. Hindi pa tatalo yung mga nanay. Amen! Tinawanan tayo ng mga kabataan. So, mga nanay, palakpakan naman tayo kasi may gawain tayo sa Saturday. Okay, Women of Blessings. Ang speaker po natin ay si Miss Angeli Valenciano, ang asawa ni Gary Valenciano. So, August 29, may Women of Blessing tayo, Thriving Against All Odds. So, kung meron po kayong at interested po kayo, please contact with our Women President, si Sister Shirley Seryosa. Ang ticket po niyan is 300 pesos lang. So, calling all women, sana po maka-join po tayong lahat dyan. At syempre, naman, on August 31, holiday po yan, kaya medyo marami po tayong gawain. Unang-una po ang gawain ng mga musicians, singers, and composers. Di ba, ang gaganda po ng mga awitin natin sa church kanina. Sobrang blessed po ako kasi the songs that have prepared are really lined up for the preaching today. So, napakadami na mga songs that aligned sa mga salita ng Diyos. But sometimes they are English, walang Tagalog. So this time, there's an opportunity para sa atin, mga composers, yung mga nagsusulat ng poems. So, pwede po kayong mag-join po sa atin, mga music team, para po sa Likhawit, Project Likhawit. Writing a song for God's glory. So, 8 to 5 p.m. po yan on August 31. If you know that you have a gift sa composition, ay mag-join po kayo dahil lalo po kayong matututo dyan. That would be 8 to 5 p.m. May registration po yan na 100 pesos lang para po sa pagkain. And if you want to have a t-shirt, pwede po kayong bumili, 300 pesos lang po yan. So, on top of the registration. And also, same date, may gawain ng mga katatayan. Pwede mong pumalakpak naman ng mga tatay. Ayan. Ayan. Wow. Okay. So, sa mga tatay naman po, may Men Outdoor Fellowship. At hindi lang po basta-bastang fellowship yan kasi may swimming po yan na gaganapin po sa Villa Salud. So, naiba yun po yung location, Villa Salud. Ang good news ngayon ay lahat po ng mga tatay ay welcome kasi wala na pong registration yan. So, yung mga nag-register ay okay na po yan. And if your challenge is the registration, you can still join kasi sponsored na po yan. Wow, good news po yan. So, contact our men president, si Brother Fair, o kaya si Brother Nelson. And also, sa lahat po ng mga leaders po natin, yung mga officers ng women, ng men, ng youth, ng teens, at lahat po ng mga D-group leaders at ministry leaders po natin, meron po tayong fellowship after the second service today. So mamaya po, wag na po kayong umuwi kasi merong inihandang lunch para po sa bawat isa sa atin. And on Sunday, next Sunday, meron po tayong Sunday service in the morning. And in the afternoon, meron po tayong Friends Day. Ibig sabihin, dalhin po natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, at hayaan po nating makakilala sila sa Panginoon, mabuksan ang kanilang puso patungkol sa Panginoon. Kasi we realize in our series this month, kung wala si Jesus, wala pong kwenta ang lahat ng bagay. Agree po kayo? That's true. Kahit ano pong ma-achieve natin sa buhay, kung wala si Lord at hindi nila makilala si Lord, wala pong kwenta ang lahat. And last announcement po natin,
Sa first Sunday, September 6, 2026, meron po tayong bloodletting. Marami po sa mga kapatiran ang nangangailangan ng donation, pagka po sila ay nagkakasakit. Pagkakataon po natin, unang-una makatulong, pangalawa maging healthy. Kasi healthy po ang pagdodonate ng blood. So that would be September 6, 2026. So purihin po ang Lord. Buhay na buhay ang church kasi ang dami nating gawain. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Okay, back to our preaching. So, when blessings become a test. Kapag naririnig po ba natin yung blessing, sino naman po ba ang ayaw ng blessing? Tama? Meron po ba dito ayaw ng blessing? Di ba wala? In fact, marami po sa atin, ito mismo ang prayer natin. Lord, bless mo naman ako. Lord, bless mo naman yung trabaho ko. Bless mo naman na magkaroon ako ng promotion, magkaroon ako ng increase. Lord, bless mo naman ako na makaahon na kami sa kahirapan. Or, Lord, sana dumating na yung time na hindi na lang paycheck to paycheck, yung hindi na ako nakakaipon, puro pambayad na lang ng utang. There's nothing wrong with praying for blessings. The Bible itself shows us that God is a God of blessings. He provides His people open opportunities, and sometimes He gives not only what we need, but He gives more than enough. Amen? And that's what we mean when in this series natin, yan ang sinasabi natin sa abundance. Yung abundance. Yung God's provision goes beyond kung ano ang pangangailangan mo ngayon. Which means, meron ng more than enough na binibigay si Lord at nag-uumapaw na. Pero here's something we don't usually think about. What if the blessings we've been praying for eventually becomes the test we're not prepared for? Because blessing is good. But what abundance does into our heart can become a test. No, nagiging test na yung abundance sa buhay natin. Test of our character, test of our priorities, test of our faithfulness, and ultimately, a test of who we really trust. Tingnan natin si Abraham. Di ba? Pinangakuan siya na pagpapalain siya ng Diyos. Na bibigyan siya ng lahi na sindami ng mga bituin sa langit at sindami ng mga buhangin sa karagatan. And finally, dumating yung answer sa prayer, yung blessing. Si Isaac, answered prayer, promised son, blessing from God. But one day, the blessing become a test. God asked Abraham to offer Isaac. And suddenly, the question was no longer, will Abraham trust God habang hinihintay niya yung pagpapala? Ang question ay naging, will Abraham still trust God now that he already has the blessing? Because sometimes yung waiting, yung panalangin natin sa blessing, test our faith. But sometimes also, receiving the blessings test our hearts. Kaya, napaka-relevant po ng series natin when blessings becomes a test. Maybe right now, marami po sa atin ang nasa season ng Lord, sana dumating na yung pagpapalang pinagpe-pray natin. Kasi sobra-sobra or sapat lang or kahit ano man ang kalagayan natin, yung feeling mo kulang pa nga, kaya pinagpe-pray mo yung blessing. Ano pa man po yung kalagayan natin, sapat man, kulang man, grateful tayo sa kasapatan or kakulangan. And we should continue praying, working, and trusting God. Pero habang hinihingi natin ang pagpapala mula sa Diyos, ihanda rin natin ang ating mga puso kapag dumating na ito. Because the question is not only, Lord, will you bless me? Kasi sure, willing and able si God na i-bless tayo. Pero there's another important question. Lord, when you bless me, can you still trust me with the blessings?
Because God's blessing should never, never become more important to us than the God who gave the blessing. Tama? Hindi tayo after lang sa pagpapala at hindi na natin pasasalamatan at magiging grateful at kalimutan ang Diyos na nagbigay ng pagpapala. Amen po ba? Let us pray. Father God in heaven, we are so grateful for reminding us with our series, When Blessings Become a Test. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinubuhos mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, sa preaching today, hayaan mong ma-solidify, lalo pang lumalim, Panginoon, ang aming mga puso sa iyo, Panginoon, upang kung dumating ang pagpapalang pinapanalangin namin o ngayong nasa kasaganaan kami, Panginoon, ikaw ay higit na importante sa kung ano man meron kami. Lord, thank you for blessing your word today, and thank you, Holy Spirit, for filling our hearts with the hearts that are prepared to receive your words and in your instruction sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. We give you glory and praise. We pray all this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So let us read our text for today. Medyo mahaba po ito, but very powerful words of God. Sa Luke chapter 12, verses 22 to 34, do not worry. Then Jesus said to his disciples, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or what about your body, what you will wear. For life is more than food, and body more than clothes. Consider the ravens. They do not reap, they do not sow or reap. They have no storeroom or barn, yet God feeds them. And how much more valuable you are than birds. Who of you by worrying can add a single hour to your life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Consider how the wildflowers grow. They do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will he clothe you, you of little faith? And do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. But seek his kingdom, and these things will be given to you as well. Do not be afraid like little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thieves comes near or no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Ang ganda rin po sa Pinoy version. Basahin po natin. Nagsalita si Jesus sa mga disciples niya. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry tungkol sa buhay nyo, kung ano ang kakainin o anong susuotin nyo. Dahil ang buhay ay mas importante pa sa pagkain at ang katawan kesa sa damit. Tingnan niyo ang mga uwak. Di sila nagtatanim o nag-harvest. Wala din silang bodega o imbakan, pero pinapakain sila ng Diyos. Mas mahalaga kayo kesa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng isang pang-oras ang buhay niya pag mag-worry siya? Kung hindi nyo kayang gawin ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo mag-worry tungkol sa ibang bagay? Tingnan nyo kung paano lumalago ang mga bulaklak. Di sila nagtatrabaho o nagtatahi. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit sobrang yaman ni Solomon, hindi siya nakasuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damong ligaw, na buhay ngayon, tapos susunugin lang bukas, kayo pa kaya? Ang liit naman ng faith nyo sa Kanya. Kaya, wag nyong masyadong isipin kung ano ang kakainin o iinumin nyo. Huwag kayong masyadong mag-worry. Mga Gentiles na walang faith sa mundong ito ang nag-worry sa mga ganong bagay. Alam ng tatay nyo
na kailangan nyo ang lahat ng ito. Instead, unahin ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, maliit kong grupo, kasi natutuwa ang Ama nyo na ibigay sa inyo ang kaharian. Ibenta nyo ang mga properties nyo, ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Gumawa kayo ng mga wallet na di nasisira at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang di nauubos. Kasi walang magnanakaw na nakakapasok doon at walang insektong naninira. Dahil kung saan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Blessed be the reading of the Word of God. Last Sunday, diniscuss po ni Pastora Ni about greediness, yung when more is never enough. Yung points po niya na binigay, when more is never enough, it distorts our priorities, it creates a sense of false security, and leaves us unprepared for eternity. And also last Sunday, we have heard the testimony of Sister Eli. No? It highlights yung preaching ni Pastor Ni. So kung hindi nyo po narinig yung testimony ni Sister Eli, naka-upload po yan sa atin pong Facebook page. So napakaganda po. Today's preaching, let me begin with a question. Sino ang mas madaling maging greedy? Yung maraming pera o walang pera? Sigurado, ang immediate answer natin, syempre yung mayaman. Marami na nga, gusto pa ng marami. Tama? But what if I tell you, you don't have to be rich to struggle with greed. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging sakim. Because greed is not ultimately of how much you have. Hindi ibig sabihin na magiging greedy ka na or hindi ka na magiging greedy kung hindi ka mayaman. If mayaman ka o mahirap ka, hindi yan ang sukat or hindi sapat yung meron ka. It's not about, because greediness is about the heart. Yung heart mo na naniniwala na in order to feel secure, dapat meron ka o dapat mas marami ka. It's about kung ano ang kailangan mong ma-feel para okay ka na sa buhay. Meron pang question dyan. How much money would you need before you could finally say, hindi na ako mag-aalala sa pera? Pag may 100,000 ka na ba sa bangko, masasabi mo na nga, hindi na ako mamumroblema sa pera. Or 1 million or 10 million? O kaya hindi ka na mamumroblema kasi fully paid ang bahay ko. Or successful ang business ko. Or enough ang retirement pay ko. Or retirement money ko. Alam niyo po, yung mga mayayaman, meron sila niyan. Pero maaring ang mayaman can look on what he has and say, I need more. Pero yung taong wala niyan, ang nagiging struggle is, wala ako nito. Pero pag nagkaroon ako nito, sigurado akong secured na ako. If only I have 100,000, 1 million, 10 million, yung bahay ko fully paid na, successful na ako, at enough na yung retirement ko, okay na ako sa buhay. Alam niyo po, when I'm preparing this preaching, sabi ko sa sarili ko, para akong nagpe-preach sa sarili ko. Kasi I realize na ganyan pala yung isip ko, na ang security ko is how much savings I have in my bank account. O kaya, parang lagi ako na-stress at nag-worry kasi hindi pa fully paid yung bahay namin. O kaya hindi pa stable yung business, hindi pa passive income. Then I realized na, asan ba ako? Asan ba ang security ko? Or meron naman tayo, hindi siguro pera. Baka iniisip mo na, pag natapos lahat ng pag-aaral, sa pag-aaral lang ang mga anak ko, okay na ako. Ang nagiging same lang ang nagiging problema. Yung rich people are accumulating and those who are lacking are worrying. Maaring pareho ang tanong ng saganang tao at yung salat. Ang tanong nila ay, sapat ba ang meron ako ngayon para maging okay na ako sa buhay ko? Kaya naman yung text natin today, kaya
siguro si Lord after yung warning niya about greediness na preach ni Pastora ni last Sunday. Sabi sa Luke chapter 12 verse 22, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear." Bakit kaya therefore? What does greed have to do with worry? Maybe more than we realize, may relationship silang dalawa. Because sometimes the person who has plenty is tempted to trust what he possesses. Pero yung person na kulang is tempted to believe that what he lacks is what he needs to finally be secured. And Jesus speak to both. Your life is more than what you possess, and security, and your security is greater than what you can store. Ang security natin ay hindi sa kung ano ang meron tayo. The question is now simply, how much do I have? Maybe ang deeper question ay, what am I trusting to make me feel secure? Ano ba ang pinagkakatiwalaan ko para maging secure ako sa buhay na ito? So ang topic po natin today is living free from the worry of wealth. No, siguro kung sinasabi natin yung wealth diyan wala pa naman akong wealth. Just the same. Kung may wealth ka, pwede ka mag-worry. Kung nag-a-aspire ka sa wealth, pwede kang mag-worry. So what the message of the Lord in Luke chapter 12 verse 22 to 34, let's be free from the worry of wealth. So ang big idea natin, free from the worry of wealth comes when we trust God's provision, seek His kingdom, and invest in what lasts forever. So ang principle number 1 natin, focus on what is important. Para mawala yung worry natin sa wealth, focus on what is important. Sabi po yan ni Jesus sa verses 22 to 28. So let us dig deeper. Ano ba yung worry? Worry is primary future-oriented mental process. Parang sinasabi dyan, worry is borrowing tomorrow's problem and carrying them today. Pinoproblema mo na yung mangyayari bukas, ngayon. Yung bang mga, kung ikaw ito, yung mga maraming what if? What if mawalan ako ng trabaho? What if magkasakit ako? What if hindi enough ang savings ko? What if hindi makapag-aral ang mga anak ko? Sa verse 22, sabi ni Lord, nagsalita si Jesus sa mga disciples niya, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry tungkol sa buhay nyo kung ano ang kakainin o ano ang susuotin nyo. Bakit kaya pagkain at damit ang ginamit ni Lord na kinaka-worry ng mga disciples? But as we dig deeper to the verse 22, sabi niya, huwag kayong mag-worry tungkol sa buhay nyo. Buhay nyo. Jesus emphasized what is the basic to survive in life. Food and clothing. Siguro during that time, hindi problema ang tubig. No? Kasi ngayon, ang mahal na ng tubig natin During that time, walang problema sa tubig. Talagang pagkain at suotin lang. Pati siguro yung shelter, hindi masyado. Naalala ko kasi si Lord Jesus, di ba? Pagka naisipan niyang mag-isolate, kahit saan siya pupunta. No? Hindi alam kung saan pumupunta. Kasi hindi niya problema ang shelter. That's the basic problem during that time. Pero ngayon, in modern psychology, napakarami na nating concerns. Meron nga pong Maslow's theory of needs. No? Ang pinaka-basic, the physiological, tapos meron ng safety, love and belonging, esteem, at yung self-actualization. Yan na yung marami na tayong pinoproblema. Tapos may social media pa. Lalong dumami yung mga pinoproblema natin. But, even Maslow's, hindi mo ma-achieve yung mga higher needs hanggat hindi mo na
provide yung physiological need. Very interesting, no? Even 1,000 years before Maslow, si Jesus, inaddress niya na the very thing human needs naturally become anxious about. Yung pinagkakabalisahan ng mga tao. Will I have enough in this life? Concern si Lord sa lahat ng ating mga kailangan. Kaya nga po sa verse 23, ang buhay ay mas importante pa sa pagkain at ang katawan kesa sa damit. So nire-remind tayo ni Lord, yes, we worry about life. We worry about food and clothing. But remember, life is greater than food. Body is greater than clothing. Yes, we worry about food and clothing, but verse 23 emphasizes life is more important than food and body is more important than clothing. Amazing how God emphasized gaano tayo ka-importante sa verse 24. Tingnan nyo ang mga uwak. Di sila nagtatanim o nag-harvest. Wala din silang bodega o imbakan. Pero pinapakain sila ng Diyos. Mas mahalaga kayo kesa sa mga ibon. Bakit po kaya uwak o raven ang ginamit ni Jesus as example? Pwede namang, di ba, prestigious na mga ibon. Alam niyo po ba, in the Old Testament, yung raven ay unclean bird. Ordinary bird. Unclean. Dapat sana, yung mga attractive na mga birds. Pero uwak ang in-example ni Jesus. Kasi He wants to emphasize, God is faithful. If God faithfully provides even a creature considered unclean and ordinary, how much more will He care for His children? Kung yung mga uwak na madumi sa tingin ng Diyos, pinuprovide niya yung mga pangangailangan, tayo pa kaya na precious, created in the image and likeness of God, pababayaan ba tayo ng Diyos? To emphasize more sa Psalms 147 verse 9, sabi dyan, He provides food for the cattle and for the young ravens when they call. Sa Job 38:41, who provides food for the raven when its young cry out to God? Ang Diyos, pinuprovide niya ang lahat. Sabi ng verse 24, they do not reap. They have no storeroom or barn. Naalala ko yung last week, di ba? Yung rich fool, na sobrang dami niyang kayamanan, sobrang dami niyang na-harvest. Sabi niya, anong gagawin ko? Ang dami ko pang i-store. Basagin ko yung kamalig. Magtayo ako ng mas malaking kamalig. Kasi ang security niya ay dun sa kayamanan niya. But the raven's security is in God. Hindi katulad ng foolish rich man. Ang security niya ay sa kung anong meron siya. But the raven's security is God. Ito ang matindi dyan sa verse na yan. Mas mahalaga kayo kesa sa mga ibon. So remember, life is greater than food, body is more important than clothing, and you are important. Sabi ng verse na yan, mas mahalaga ka kesa sa mga ibon. And in verse 27 and 28, tingnan nyo kung paano lumalago ang mga bulaklak. Di sila nagtatrabaho, nagtatahi. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit sobrang yaman ni Solomon, hindi siya nagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damong ligaw na buhay ngayon, tapos susunugin bukas, kayo pa kaya? Ang liit naman ng faith nyo sa Kanya. Yung bulaklak po na ginamit sa verse na yan ay, in Greek words, is lilies or wildflowers. Noon po kasi sa Philistines, yung mga bulaklak na yan, magandang maganda, tapos kinabukasan tuyo na.
Tapos, gagamitin ng panggatong. So parang sinasabi po ni Jesus, kung yung bulaklak nga, pinapaganda ko, kahit kinabukasan, gagawin ng panggatong yan. Pinapahalagaan ko pa siya. Kayo pa kaya na mga anak ko? So, ine-emphasize that we are more beautiful than the flowers that God created and cared for. Kaya let's remember, every time that we worry, remember, life is more important than food, body is more important than clothing, we are important and we are beautiful. So sabihin mo sa katabi mo, you are beautiful. So our first principle, just to emphasize, living free from worry of wealth, focus on what is important. Bakit? Because God's provision is greater than our worry. So, focus on life, not merely what sustains life. No? What sustains life? Pagkain, shelter, or whatever. But focus on life. God has given us the life. And focus on the giver, not merely what He gives. And focus on God's provision, not the imagined future shortage. Huwag mo nang isipin kung ano ang kulang mo para sa kinabukasan. Kasi God will provide. When wealth becomes our focus, we begin believing that having enough will sustain our life. But Jesus reminds us, life itself comes from God. The one who gave you life is greater than the resources you think you need to be secured of. So, ang response po natin sa principle 1, worry less. Kung hindi natin kayang zero worry, worry less. Trust God's provision. Sabi nga po ng reminder ng verse 25 to 26, sino ba ang makakapagdagdag ng isang oras man lang sa buhay natin pag nag-worry tayo? Wala, 'di ba? So, wag nang mag-worry. Kaya ang action plan po natin, sana gawin po natin to, and let's be sensitive for the whole week. When we are tempted to worry kasi wala nang laman yung bigasan natin o wala na tayong maibigay na pambaon sa mga anak natin, pray before you panic. Manalangin. Do what you can, no? Hindi ito pinapa-complacent tayo bilang mga Kristiyano. Gawin natin yung kaya nating gawin, and yung hindi natin kayang gawin, ipagkatiwala natin sa Diyos. And count God's provision, yung blessing ni Lord, yun ang i-magnify natin. Hindi yung wala tayo. So that's our action plan for this week. And principle number 2, in living free from the worry of wealth, sa verses 29 to 31, focus on God's kingdom. Sabi po ng verse na yan, and do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it, for the pagan world runs after all such things, and your Father knows what you need, that you need them. But seek His kingdom, and these things will be given to you as well. Bakit po kaya sa verse 30, sinabi ni Lord Jesus sa mga Gentiles, no, na walang faith sa mundong ito, ang mga nag-worry? Ibig bang sabihin yan, yung mga Christians during that time, hindi nag-worry or hindi na nakakaramdam ng worry? Worry is a normal response, no, sa humanity. No, it's normal to humanity. Hindi ibig sabihin na hindi na nag-worry yung mga Christians during that time. Pero ang ini-emphasize ni God, ni Jesus during that time is, it should not be a controlling mindset sa isang taong may pagtitiwala sa Diyos Ama. Therefore, yung contrast po tungkol doon sa worldview. Sabi po dyan, yung Gentiles, sa next slide, Gentiles runs after this. No? Pinupursu nila yan. Pero disciples, yung mga disciples, alam nating the Father knows that we need them. No? Kailangan. Alam ng Diyos Ama na kailangan nila yan. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi kailangan ng disciples ang pagkain, damit,
or material provision. Pareho silang nangangailangan, Gentiles and disciples. Ang difference lang, ang mga disciples, may ama na nasa langit na pinagkakatiwalaan ng mga disciples. At ganun din sa atin ngayon. All of us are prone to worry. But remember, we have God the Father who provides and who promise na hindi niya tayo pababayaan. I listed some of the promises that we can claim sa Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And in Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Pag alam natin yung mga verses na yan, we will worry less. So in 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So the difference is not that Christians have fewer needs. Hindi ibig sabihin konti yung pangangailangan natin. Marami din tayong pangangailangan. The difference is that we have the Father who knows our need. Kaya po sabi ng Luke 12:31, but seek His kingdom, and these things will be given to you as well. Because my Father is concerned about my needs, I am free to be concerned about the kingdom. No? Dahil pinobide na ni Lord lahat ng pangangailangan ko, ngayon pwede na akong maging concerned sa kingdom of God. Pwede na akong maglingkod sa Diyos. God is providing all our needs. Sana maalala po natin to, na pinagpapala tayo ni Lord. At sabi niya, seek His kingdom first. Meron tayong pagkakataon na i-advance ang kingdom ni Lord. Kasi hindi na tayo mag-worry sa pangangailangan natin. Pero ito ang nagiging problema minsan sa ating mga Christians. Minsan, yung pinagpe-pray nating blessings, dumarating, sinasagot ng Lord. Pero pag gumating na yung blessing, iyon ang kumukuha ng oras natin sa Panginoon. The blessing was answered, but the blessing became a test. Kaya sabi ni Lord, but seek His kingdom, and these things will be given to you as well. So, our second principle in living free from the worry of wealth, focus on God's kingdom. Bakit? Because God's kingdom is greater than our needs. Kaya focus on kingdom purpose, not merely our personal needs. In our context today, sa gawain ng Panginoon, focus on pursuing for God. Because your Father already knows what you need. And focus on what God wants. Hindi lang yung gusto natin. So our respond, seek more. Pursue God's kingdom. So ano ang action plan natin for pursuing God's kingdom? Let's use our time, our talents, and our treasure. So unang time, make time for spiritual growth and fellowship. Napakadami po natin yan dito sa church. Attend po tayo mga D-groups po natin. Mamaya, yung ating pong mga leaders, take time to join us in our leaders fellowship. May mga trainings, merong mga gatherings po tayo. Huwag nating hayaan ang blessing ng trabaho, yung business natin, yung career natin, yung opportunities, ay maging dahilan para po lumayo tayo sa Panginoon at mawalan ng panahon sa paglilingkod. Don't let God's blessing take you away from God who blessed you. And yung talent po natin, get involved in the ministry. No, whatever talents that you have, yung pinagkatiwala ni Lord sa iyo, be it singing man yan, or mag-organize, mag-hosting ka dito, whatever technical, yung pag-usher, yung ngiti mo lang, pwede mong gamitin yan para sa paglilingkod sa Panginoon. Yung leadership mo, yung encouragement mo, make it available for the glory of God. Hindi kailangan nasa stage, no? Hindi kailangan. Umpisahan natin sa pananalangin, Lord,
saan mo ko gustong gamitin. And number 3, na action natin, our treasure. Honor God with your resources. Be faithful in your tithes and in your offering. Sa pagiging katiwala natin sa pagpapala ng Panginoon, nade-demonstrate natin yan sa pagiging faithful natin sa ating mga tithes. This supports the work of the ministry, and let's be generous towards the need of the people. So, ang question hindi na lang, Lord, paano mo ba ako i-bless? Ngayon, ang question na is, Lord, paano ko gagamitin ang blessing na ito para i-bless ang iba? So, that's our second principle. And our principle number 3, living free from the worry of wealth, focus on eternity. Sa last verse po natin, verses 32 to 34, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possession and give to the poor. Provide purses for yourself that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thieves comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. So yung principle 1, don't worry about what you need. Principle 2, seek the greater. Seek God's kingdom. And number 3 is even further, no? Now, ang tanong is, now can you actually let go of what you already have? Kaya mo bang i-release kung ano ang meron ka ngayon? Letting go of what we have takes faith. Yung ibibigay mo kung anong meron ka, matinding pananampalataya talaga yan. Kasi, di ba, minsan pag tinignan mo, kulang pa nga ako paano ko ito ibibigay? Kaya po, it takes faith and right mindset. Yung principle of abundance, kasi sobrang popular po ang abundance mindset ngayon, no? In the world view of abundance, ang principle kasi dyan ay, ang isip mo, there is available blessing. Money is available for everybody. So, dapat abundant yung mindset mo at maa-attract mo yan. So, ang mindset mo is available for everybody. But the biblical point view of abundance is because we know that we have the Father who has everything. Hindi dahil sa maraming kayamanan dito sa lupa, kundi dahil ang kayamanan ay galing sa langit, ang ating Ama na nasa langit. I don't have to live with scarcity, yung kakulangan, kasi ang Ama natin ay mayaman. Hindi na tayo scarcity mentality. That is desperately holds on to everything. Alam niyo po yung scarce, yung kulang pa ako bakit ko naman to ibibigay? No? Hindi na gano'n ang mindset natin kasi alam natin ang Diyos ang nagpo-provide. Kaya po in Luke chapter 12 verse 32, the Father gives you the kingdom. And in verse 33, therefore, you can give to others. No, hindi na una yung verse 33. Sell your possession. Hindi yun ang binigay kaagad ni Lord. Provide niya muna so that we can give to others. Siya muna ang nagbigay so that we can give to others. God's generosity comes first before our generosity. Because I have received something infinitely greater from God, I am free to release something lesser. So, naalala ko po yung kwento ni Pastor Ani, no? Doon sa Rich Fool. Kasi very, very, relevant po sa atin. Yung Rich Fool, ang isip niya, more crops. No? Madaming ani. So, dahil maraming ani, magpapagawa ko ng mas malaking imbakan. I-store ko para secured ako in the future. Keep it to myself. Pero ang instruction ni Jesus, you have possessions, release it. Give to the poor.
store treasure in heaven. By giving to the poor, you are storing treasure in heaven. Meron pong matrix akong ginawa dyan, yung comparison ng rich fool at tayong mga disciples ni Christ. The rich fool accumulate more, pero ang disciple give. Bigger barns para sa sarili, pero eternal purse, eternal na wallet. Store for yourself, pero sabi ni Jesus, give to others. Treasure on earth, pero treasure in heaven. My crop, my barn, my goods. Yan ang sinasabi ng mga fool. Pero si Jesus, ang sabi niya, give to the poor. And lastly, secure your possession. No? Yung security mo is in your possession. Pero tayo, ang security natin is in God the Father. Kasi alam natin hindi mauubusan. Yung kayamanan dito sa lupa, nauubos yan. Pero yung kayamanan ng ating Ama na nasa langit, hindi nauubos. Amen? Kaya po in verse 34, the last verse, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung ano yung pinapahalagaan mo, nandun ang puso mo. Napaka-deep po nito. Hindi lang simpleng tanong na kung saan nung ginagastos mo, yung kinagastos ng pera mo, nandun yung puso mo. In context, kung ano ang nagkukontrol sa'yo, yung nagdadirect sa'yo, nandun ang puso mo. Kung ano ang pinapahalagahan mo, there your heart will be also. Yung time mo, saan mo na i-spend, yung energy mo, yung isip mo. Napakaganda po ng text po natin today, no? In Luke chapter 12, verse 22 to 34. Nag-umpisa po siya sa worry. Pero nag-end siya sa generosity. It started with, what will I eat? What will I wear? But it ended in give to the poor. From, do I have enough? Meron ba akong sapat? What can I give? No? Nagsimula siya sa sarili mo, ngayon iniisip mo na yung iba. When we trust our Father, na alam niya yung pangangailangan natin, now we are free to meet the needs of others. And maybe this is the test kung talagang hindi na tayo nag-worry when we can give to others. Pag inaalala na natin yung pangangailangan ng iba. When God's blessing doesn't make us more possessive, but more generous. Kaya po, yung principle number 3 natin, focus on eternity. Because God's eternal treasure is greater than our possession. Hindi natin security kung ano ang meron tayo. So focus on what lasts, not merely what you can accumulate. Focus on what you can give, not merely what you can keep. Focus on the needs of others, not merely on securing your own future. So ang response po natin, store above. Invest in eternal treasure. So, ang action plan po natin for this, storing above, see a need. Tingnan nyo po kung meron kayong nakikitang pangangailangan. Notice someone you can help. Yung hindi ka lang naaawa. Intentionally look around who genuinely has a need. And then share what you have. Hindi mo kailangan mangutang or kung anong wala ka. What you have, share it. No? Kahit yung oras mo, yung service mo, or may pagkain ka, may grocery ka, may money ka, may clothing ka, you don't have to be rich to be generous. And lastly, start now. Act when God prompts you. If God has already placed someone in your heart, maybe today is the day to extend help. Every time na may pinaprompt sa akin si Lord na to extend help to someone,
ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, ay hindi, definitely galing to kay Lord. Kasi hindi ako ganito. I'm not generous. Kaya alam ko, pag pinaprampa ko ni Lord, alam kong galing sa Kanya yon. Kasi naturally, selfish talaga ang tao. You don't need to have abundance before you can give. Sometimes what is already in your hand is God's provision for someone else. So in summary, living from worry of the wealth, focus on what is important because God's provision is greater than our worry. Our response is worry less, trust God. And number 2, focus on God's kingdom because God's kingdom is greater than your need. Our response, seek more. Maglingkod tayo. Pursue God's kingdom. And lastly, focus on eternity because God's eternal treasure is greater than our possession. So our response, store above. Invest in eternal treasure. So tapos na po ako. Natural po sa atin ang mag-worry. Tao tayo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya minsan iniisip natin, paano na? Saan ako kukuha? Sapat kaya ito? Paano? Anong mangyayari kung ito ang mangyari? Pero bilang children of God and disciples of Jesus, hindi tayo kailangang mamuhay na controlled ng worry. In that sense, we are called to be abnormal. Kasi parang normal lang ang mag-worry. Parang napakawalang kwenta ko namang nanay pagka wala na kaming makain, hindi ako mag-worry. Parang relax lang ako. We are called to be abnormal because we know that we have the Father in heaven who will provide. May Ama tayo na alam natin, na alam niya ang pangangailangan natin. May Ama tayo na concern sa atin. May Ama tayo na kayang mag-provide at willing mag-provide. Kaya we can worry less because we trust God's provision. We can seek more dahil kapag inuuna natin ang kingdom ni God, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo na siya ang bahala sa mga pangangailangan natin. And we can store above. Hindi natin kailangan ubusin ang buhay natin sa pag-iipon, pag-accumulate, paghawak ng mahigpit sa possessions natin. We can freely give. We are free to be generous. We are free to become a blessing. Kaya pagka dumadating ang blessings na matagal nating ipinagpe-pray, wag sana itong maging dahilan para lumayo tayo at lumayo ang puso natin kay Lord. Instead, the more God blesses us, the more our lives should point to Him. The more na binibless tayo ni Lord, the more tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya church, worry less, seek more, and store in God's kingdom. Dahil at the end of the day, ang security po natin ay hindi sa dami na kung anong meron tayo. Ang security natin ay nasa Ama na nasa langit na alam ang future natin at alam ang lahat ng pangangailangan natin. Amen po ba? Amen. Let's all pray. Father God in heaven, thank you so much for emphasizing your love sa bawat isa sa amin. Your care sa bawat isa sa amin. Lord, thank you, O God, that you knew every need that we need, O God. Kaya po, Panginoon, pwedeng-pwede talaga na hindi kami mag-worry sa buhay na ito. Lord, hindi po ang security namin sa kung anong meron kami, sa kung anong trabaho namin, sa kung ano ang sweldo namin, sa kung ano ang bank account namin. Ang security namin ay sa iyo, aming Ama. Dahil alam naming hindi mauubos ang resources na nanggagaling sa inyo. Kaya po, Panginoon, patuloy kami na mamumuhay na less worry in this life at patuloy kaming maglilingkod sa inyo. Gagamitin namin ang aming oras, ang aming resources, ang aming talent para sa paglilingkod sa inyo. At pwedeng-pwede kaming magbigay, maging generous, hindi namin i-hold ang mga pagpapalang binigay nyo sa amin
this will be an opportunity, O Lord God, for us to bless others as well. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Allow us, O God, to practice this generosity and this worrying less sa aming buhay at sa pang-araw-araw naming buhay. Thank you so much. We give you all the glory and we give you all the praises. We pray all this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon sa napaka-inspiring na mensahe po ngayon. Kayo po ba ay maraming natutunan? Kayo po ba ay na-encourage? Sino pong na-challenge? Ako po, ang panalangin ko po sa atin talagang gamitin ng Panginoon yung kanyang mga salita at yung preaching po ng word para i-challenge po tayo na mag-move, no? Pero syempre, nagsisimula po talaga sa puso yan, no? At ipanalangin po natin na ipagkatiwala talaga natin. Magkaroon tayo ng puso na totoong nagtitiwala sa Panginoon in order na magawa po natin yung kanyang mga sinasabi po sa atin. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating closing prayer. Inaanyayahan ko na po kayong tumayo. May natitira pa pong isang message next Sunday. Alalahanin din po natin yung ating mga activities this week. Yung mamaya po, yung Leaders Fellowship, and then yung Men's Fellowship and outing, and then yung ating pong songwriting na seminar. So alalahanin po natin lahat yan. And also, alalahanin po natin yung mga kapatiran na maaaring dumadaan sa pagsubok, mga dumaraan po sa mga kabigatan sa buhay o karamdaman, ipanalangin po natin sila. So, manalangin na po tayo. Maraming salamat po aming Diyos Ama, napakabuti niyo Lord sa amin. Damang-dama namin, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong concern, Panginoon, sa amin. Sa araw na ito, Lord, talaga nare-remind kami. Salamat, Lord, sa presence mo, Panginoon, na patuloy naming na-enjoy, Panginoon, sa tuwing kami, Lord, ay magsasama-sama, Panginoon. At salamat po, Lord, dahil nire-remind mo kami sa pamamagitan, Lord, ng preaching of your word, Panginoon, na kami, Lord, ay talagang hindi mag-alala, Panginoon, sa aming mga buhay, kahit na, Lord, totoo yung mga nangyayari na pagsubok at kahirapan at kakulangan, Lord, sa aming bansa, Panginoon, and even, Lord, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming mga buhay, Panginoon, totoo yung realidad, Panginoon, na pag tinignan namin, Lord, yung aming economy, yung nangyayari, Panginoon, sa amin ay talagang mahirap, Panginoon. Pero totoo, Panginoon, ng iyong mga pangako sa amin na kami, Lord, ay hindi mo pababayaan kung kami, Lord, ay patuloy na magtitiwala, Panginoon, sa inyo. Lord, ang dalangin namin, Lord, ay bawasan mo yung aming pag-aalala, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon, yung aming mga pangangailangan, yung aming future, Panginoon. Ang ibig sabihin, Lord, ng bawasan mo, Panginoon, dahan-dahan mo, Lord, na talagang baguhin ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Talagang mapagkatiwalaan ka namin at baguhin mo yung aming mga pananaw, Panginoon, patungkol, Lord, sa blessing, Panginoon. Para sa ganun, Lord, talagang masunod ka namin, Panginoon, ng may kalayaan, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ang lahat ng ito, Lord, ay mapunta sa generosity, Panginoon namin. Panginoon, hindi kailangan na maging mayaman kami o maging abundant, Panginoon, para kami ay maging generous, Panginoon, sa iba. Ito, Lord, yung kalooban mo sa amin. Padaanin ang pagpapala mo sa amin. Lord, mabasa kami ng pagpapala mo, pero Lord, maging daluyan lang kami dahil ang lahat ng ito, Lord, ay para, Lord, magawa namin yung purpose namin at yung purpose mo, Panginoon, na mag-mission kami, makakilala
ang mga tao, Panginoon, sa inyo. Matugunan namin, Lord, hindi lang sa salita, kundi, Lord, sa gawa ang lahat, Lord, ng mga dapat naming abutin, Panginoon, sa aming paligid, Panginoon. Lord, hindi namin magagawa ito, Panginoon, kung ang aming puso ay hindi, Lord, mababago, Panginoon. Kaya ang dalangin namin, Lord, baguhin mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We also pray sa aming mga kapatiran, mga kaibigan, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon. Ipadama mo, Panginoon, sa kanila ang pagmamahal mo, Lord, sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagbibigay ng kaginhawahan sa kanilang mga pisikal, Panginoon. We also pray, Lord, sa mga talagang dumadaan, Lord, sa pagsubok financially, Panginoon, or ano pa bang iba pang pagsubok, Panginoon. Samahan mo sila, O Diyos. Bigyan mo, Lord, sila ng wisdom, ng karunungan, Panginoon, kung paano ang solusyon, Panginoon, sa kanilang mga suliranin at talagang iparanas mo, Panginoon, sa kanila, nakasama kanila sa kanilang pagharap, Lord, sa mga problemang ito, Panginoon. Lord, salamat po, Lord, dahil meron kaming church na pwede kaming dumamay at pwede kaming madamayan, Panginoon. Hayaan mo lang na maging open kami sa isa't isa, Panginoon. Gamitin namin yung aming mga smaller groups, mga fellowship, Panginoon, para makapagpalakas kami and at the same time, makareceive kami, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Hayaan mo rin na yung mga trainings namin, Panginoon, ito, Lord, yung talagang makapag-develop pa sa amin, makapag-equip pa, Panginoon, sa amin para, Lord, kami ay handa rin sa ministry, sa pagsiserve, Panginoon, na ito yung pinagagawa mo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po, Lord. Ang dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami, patuloy naming maranasan na pagmamahal mo, aming Diyos Ama, ang biyaya mo, Panginoong Jesus, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Dinadakila ka namin, binabalik namin ang lahat ng luwalhati at papuri, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Magkamayan po muna tayo bago po tayo mag-uwian. Tapos, inihiling ko po na yung D4 group ay, meron po tayong pag-uusapan muna regarding po doon sa project po ni Sister Cheryl. Okay, dito lang po, sandali lang po tayo. D4, again, meron po tayong konting meeting po. God bless everyone.